At ang pinakahari ng mahari, si Lord. Sabi niyo, bababa siya at maghahari siya. Gaano kaganda ang mundo na si Lord ang naghahari. Mababa na yung heaven. Hindi mo nga, sabi, hindi pa natin naiisip kung anong hinanda niya para sa atin. Doon po ang ginahanda tayo ng Panginoon. Pray that the kingdom will come. Yung paghahari niya, the kingdom na pinagpipray natin, a kingdom that is peaceful, yung millennial kingdom na binapagin mo ng Panginoon, naghahari tayo doon. Ito will be, sa ano po, i-explain natin ng maigi yun no? Sa ating pong camp so that you will understand yung area na yun. But yun ay pag-pray nyo, yung kaharian na yun na dumating na, sabi ng Panginoon. Pray that it will come. Ngayon, hindi pa nangyayari yun, kapatid. No? Ang pangarap natin, Lord, bumaba ka na. Lord, dumating ka na. Kaya lang, siyempre, hindi pa, no? Ba't kaya hindi pa dumarating si Lord, no? Si Lord, based na eh. Ano yung pag pinag-aralan yung word na Revelation, sabi nga, I am coming soon. Yung word na soon doon, ang ibig sabihin is near. Hindi, soon. Kasi hindi naman mabagal si Lord, mabilis nga si Lord eh. Yung rapture mo nga eh, isang mata lang, di ba? Nandun ka na. Mabilis si God. So yung soon doon, hindi yung bilis, kundi yung closeness, yung lapit. Yung next sa agenda ni God, yung pagdating ng Panginoon Jesus. So panalangin natin, Lord, yung next na agenda ni God, dumating na. Yung naghahari ka na. Yun ang prayer natin. Lord, come next. Please. Maghari ka na, Lord. Lord, kasi dito sa Japan, tahimik pa tayo rito, no? Salamat ka, Lord, no? Dito, pag gusto pumunta dyan sa, ano ba yung mapuntahan niyo rito? Yung kainan. Masarap ng kainan dito sa Shibata. Sarap. Alam mo, pag Kristyano ka sa Shibata, ay, lalaki ka. Talagang magiging good size ka. Good size. Wala akong pinapakita iba. Good size, mga kapatid, no? Pero pag ikaw ay Kristyano na lumaki sa Middle East, kunyari sa Iraq, ay, may kita mo doon. Oh, ba't andito ulo ko? Kung pumunta ka sa Iraq, titinan mo, pag ikaw Kristyano, titinan mo, oh, ba't nakapit sa akin yung ulo ko yun na? Mawawalan ka ng ulo doon. Pinupugutan lang daw ng mga Kristyano doon. Sa Japan, hindi. Kakain pa kayo sa Jasco. Ay, masasarap ang pagkain sa Japan. Ang sarap mabuhay sa Japan. Pag Kristyano ka, salamat sa Panginoon. Sino pong gusto maging Kristyano sa Iraq? Pakita ko pa. Volunteer from Japan. Shibata? Wala. Wala pa. Wala na sa mag-share sa isa. Sabi, Pastor, ikaw na lang ipadala. That's the truth, kapatid. No? Biyaya ng Lord. That's the reality. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya para sa kanila nga, Lord, dumating ka na! Lord, pag di ka dumating, tinan mo, Lord, yung ulo ko. Nakabitin. Dito sa, sa Japan, Lord, wag ka muna dumating. Hindi ko ba nga naubos. Pero ang panalangin din sa atin ng Panginoon, Lord, your kingdom come. Maghari ka na, Panginoon. Dumating ka na. Kayo ha, iyak kayo ng iyak ha. Nawalan ka lang ng singin. Ayaw mo nang umatin. Grabe ka ha. Wala lang singin. Hindi ka lang nasundo. Oh, wala. Hindi ko alam. Ngayon na ako nagpunta sa inyo ha. Kasi may mga napunta na hindi kayo. Hindi kayo. Bakit ang lugar ko yun? Hindi lang na nagdamdam. Ayaw umatin ng church. Grabe. Hindi na nabate. Sa Iraq, grabe, no? Walang ulo kung walang ulo. Aatin ako. Wala nang ulo. Naglalakad ng walang ulo. Grabe po yung palataya nila. Ayun, kaliwanan na talaga. Hindi natin mamatch yung kanilang fight. So, grabe ang kanilang palataya. Kaya nga tinuro sa ating Panginoon, Lord, dalangin. Kaya alam nyo kapatid, kung minsan, nakakahiya kung minsan, sobra yung convenient at comfort natin. Na nakakalimutan na natin na sobra tayong privilegyo sa Panginoon. Hello? Tayo. Grabe lang ng golden Lord. Ayaw nilang sabihin ko yun. Grabe ang comfort mo, at saka sagana mo, at saka privilegyo mo, na kung minsan nakakalimutan mo na sobra yung biyaya ng Lord. Yung iba nga hindi maranasan yan. Mga kapatid mo sa Panginoon.
Hindi nila may pag-pray na, my God will supply all my needs. Hindi nila may pag-pray na yung binabalik kanina ng Jeremiah 29:11. Hindi nila masabi yun. Kasi anak nila kinukuha. Kung ano nang ginagawa. Ang hirap mag-pray. You cannot pray these things. There are also children of God. Parang, di ba? Sobra ang privilege natin. Kaya ang panalangin sa atin ng Panginoon, para sa ating lahat, your kingdom come. Amen? Amen. At sabi nga, your will be done. Ano bang kalooban ni Lord? Nakatatlo na ako. Pang-apat na, pastora. Pastor, sino? Ano po kayo na ba? Hindi pa po. Hindi pa. Alas dos na Okay. po. Your will be done. Sabi rito, your will. Ang kalooban mo, ano ba ang kalooban ni God? What is God's will? Ang dahil pong will ni Lord, ika-identify sa inyo. Ano ba yung mga kalooban ni Lord? Will of God na ikaw ay pagpalain. Hello? Baka naman, sabi kasi ni Pastor, maraming kapatid na kawawa. Punta na ako sa Iraq, magpapaputol na rin ako ng ulo. Wag. Hindi ka lang pinapadala doon eh. Ba't ka pumunta doon? Kung pinadala ka, at may tawag ka, kung wala, dito ka lang. Kasi hindi tayo manalangin ng health and prosperity. Kalooban ng Lord yun. Jeremiah 29:11. Kalooban ni Lord yun, ikaw ay pagpalain. Ask God to be blessed. Kaya nga alam niyo kami, pag pinagpala kayo, don't forget the poor, sabi niyo po. Yun ang magagawa ko dyan sa pagpapala. Don't forget them. Share to them. Give to them. Yun ang pwede natin gawin. Ano pa pag pwede mong gawin? Wala na. So, pray for health and prosperity. Second, salvation of others. Kalooban ni Lord, 1 Timothy 2:3-4. Ang kalooban ni Lord, marami pong maligtas. Alam mo, sabi ko, kung minsan pinag-aaralan ko, sabi ko, Lord, si Jesus Christ, gustong-gusto niya nang bumalik sa atin. Amen? Gustong-gusto nang kunin ni Lord palayo sa mundong ito. Na, i-save niyan tayo. I'm coming soon, sabi ni Lord. Sabi, ready na siya. Pabalik na siya. Siguro, talagang doon sa trono, Father, I want to go back sa earth. Gusto ko nang kunin Sister Maya. At dito na sa tabi ko. Forever. Kasi nung itong nanalangin na, Lord, kunin mo na kami. Diyan, pag matindi problema, no? Ang iyak natin, Lord, kunin mo na ako ngayon. Oh! Di ba kung sa iyak tayo na gano'n? Pag hirap tayo, si Lord marahil talagang ready ng kunin ka. Lord, that's my daughter! Pero alam mo, tinuro niyang prayer nung nag-pray si Lord sa lupa. Sabi, Lord, huwag mo muna silang kunin. Bagamat gusto nang kunin mo na sila, huwag muna, Lord. Bakit? Bakit kaya? Ba't kaya hindi ka pa kinukuha ni Lord in spite na dahil mo ng hirap, dahil mo ng sakripisyo, dami mo ng pagod, ang dami mo ng inis, ano pa ba? Dami mo ng galit, ano pa ba? Ang dami pang stress. Minsan, ikaw ay na-oppress, ano pa ba? Sabi ni Lord, wag muna. Gusto ko nang kunin. Hindi lang nakahagard, kundi nakahagard. May pumipigil kay Jesus para hindi pa siya bumalik. Alam niyo sino? I believe that God the Father marahil. Wag muna. Kasi magkatabi sila ng trono, sabi ng Bible. Baka hinahalang ni God the Father si Lord. Huwag ka munang bumalik. Kasi baka yung isa doon, kinakausap niyo, baka maligtas pa yan. I want many people to listen. I believe that's the only reason kung bakit hindi pa rin bumabalik ang Panginoon. Pag-ibig ng Diyos na marami pang makarinig ng salita. Kalooban ng Lord, marami pong maligtas. Everybody. Kaya kung may chance po kayo, bigyan kayo ng pagkakataon ng Lord, share salvation to others. Huwag lang ikaw. Alam mo, maging ano po yung ayon ng ating ano, no? How about your loved ones? How about those people around you? No? Salvation. Ang will pa ni Lord sa atin, sanctification natin habang nandito sa lupa, nagiging asin at ilaw tayo. Amen? Na pag nandiyan ka, para pag nandun ka sa kaisya, pag nakita ka nila, wow, bumabait yung kaisya pag nandun ka. Oo, kasi andun ka kasi eh. Pag wala ka na, ay, ang gulo-gulo naman ng kaisya. Lahat ng mura, andun na, lahat ng ano, andun na. Pero pag nandun ka, sister, ay, lumiliwanag.
nawawala na nagmumura, no? Nagiging maayos. Ito na naman si Checker, ito na naman si Banal. Nandito na naman si Praise the Lord. Ayusin na natin. Maingay yan eh. Pero pag nandun ka nasasanctifize eh. Salamat kay Lord, amen? Salamat sa buhay mo. Dahil sabi ni Lord, ikaw ay asin. Yan ang dahilan kung bakit ka. Kaya huwag ka magalit sa sarili mo. Asin ka nga eh. Kaya pag nandun ka sa malugar na yun, alam mo, medyo natataran sila, umiinit yung upuan nila. Uupo ka lang sa mesa nila, hindi ka naman nagsasalita. Ba, nagsisitayo at maalis. Naasinan kasi eh. Naiinitan sila sa'yo. Pag nandun ka, ito na naman, tell mo, dala niya ba yun?